handog ng College of Criminal Justice mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli Me Tangere. Si Kapitan Tiago ay pandak, hindi kaputian, may bilugang mukha at may katabaan. Siya'y mukhang bata kaysa tunay niyang gulang, kaya't aakalain siya'y nasa pagitan lamang ng 30 at 30 taon. Ang maliliit niyang mata ay hindi singkit at ang ilong niya ay hindi rin sarat. Siya'y nananabako at nagnganganga na siyang nakakapagpangit sa kanya. Dahil sa pag-iipon ng hitso sa isang pisngi, itinuring si Kapitan Tiago na isa sa pinakamayaman sa Binundok dahil sa malaki ang inaani niya sa kanyang lupain sa Pampanga at Laguna, lalong-lalo na sa San Diego. Ang kalakal ng apyan ay kalakal nila sa isang Tsino. Ito'y nagpapapinhik sa kanya ng maraming salapi. Hindi mapag-aalinlangang malapit sa Diyos si Kapitan Tiago sapagkat ang salapi niya'y nakabili na nakabanalan sa isang silid sa kanyang tahanay, naroroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Naging malapit din si Kapitan Tiago sa pamahalaan sapagkat hindi siya lumabag sa batas. Ang paniniwala niya ay hindi siya Indio, kaya kapag naririnig niya ang pagmamata sa kababayan ay hinihigitan pa niya ang pag-aalimpusta. Nahalal si Kapitan Tiago ng Gobernador Silo o kapitan ng mga samahan ng mga mistiso. Sa kabila ng maraming tuto sa paniniwalang siya'y hindi mistiso. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mayamang mangangalakal ng asukal sa Malabon. Ang napangasawa niya ay si Pia Alba, isang maganda at butihing babaeng taga Santa Cruz. Namili sila ng lupain sa San Diego at dito nila naging kaibigan sina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Ang di pagkakaroon ng anak sa loob ng 6 na taong pagsasama ang nagtulak kay Doña Pia na isagawa ang pagsasayaw sa Ubando sa payo ni Padre Damaso. Dininig ang dasal ni Doña Pia, siya'y naglihi, ngunit pagdadalang tao'y napuno ng kalungkutan. Pagkapanganak, siya'y kinapitan ng lagnat na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Si Padre Damaso ang ninong sa binyag at ang bata'y pinangalanang Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kanyang tiya Isabel, ng kanyang ama at ng mga praile. Pinasok siya sa beaterio ng Santa Catalina at nawala ng kalayaan. 7 taon siya sa kumbento. Si Ibarra na kababata ni Maria Clara ay nagtungo naman noon sa panahong iyon sa Europa upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Makaraan ang ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang ama ay nagkakasundo na sila'y pag-iisang palad pagdating ng panahon.